It is always an honor and a joy to be surrounded by high-achieving athletes like we have today. You are a shining example of what can be done with discipline, with commitment, with passion, with sacrifice, and it shows that we can achieve what others might think is impossible. Pinagdiriwan natin ngayong araw ang dangal, tibay ng loob, at pambihirang kakayahan ng atletang Pilipino. Noong ika-33 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand, magiting na kinatawan ng ating bansa ng mahigit 1,500 atleta. Ito ang pinakamalaking Philippine team sa kasaysayan ng Southeast Asian Games. Dala ang bandila ng ating bansa. Pinakita ninyo kung ano ang kayang marating ng atletang Pilipino. At sa pagkatapos ng kompetisyon, hindi naman ninyo kami binigo. Nakuha ng Pilipinas ang ika-6 na ranggo at kagaya ng nabanggit nga ng ating Olympics chairman, dapat mas mataas pa yan. Pero di bale, babawi nga tayo. At bukod pa roon, nakamit natin ang 277 medalya. Mas maraming medalya kumpara nung nakaraang 2023 at 2021 na SEA Games. Bilang pagkikilala sa inyong natatanging tagumpay mula sa tanggapan ng Pangulo, tatapatan natin ng konting cash incentive na nakalaan sa ating mga nanalong atleta. Para sa mga gold medalists, may tig-isa kayong 300,000 piso for the gold medals. Sa mga nag-uwi naman ng silver, may 150,000 piso ang bawat isa sa inyo. Para sa mga bronze medalists, may 60,000 naman ang makukuha ninyo. Magkakaloob din ng Office of the President ng tigsa 10,000 piso ang mga atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Batid natin walang katumbas na halaga ang inyong sakripisyo. Ngunit, tanggapin ninyo ito bilang simbolo ng pagpupugay at pasasalamat ng mamamayang Pilipino sa inyong kabayanihan. Nawa ay marami pang kabataang Pilipino ang tumahak sa katulad na landas ng inyong nailakbay. Kaya isinusulong ng pamahalaan ang pag-angat ng kalidad ng sports development sa ating bansa. Pinapalawak natin ang grassroots and youth sport program. Dinadagdagan natin ang mga kinakailangang pasilidad at mas pinapalakas pa natin ang suporta sa mga atletang lumalahok sa pandaigdigang entablado. Ang disiplina ay hindi lamang susi sa panalo sa loob ng arena. Ito ay umuhubog sa ating pagkatao. Ang mamuhay ng may layunin, magsikap ng may kahulugan, at mangarap ng mga malinaw na direksyon. At sa tuwing pinipili natin kumilos ng may disiplina, sama-sama natin binubuo ang isang bansa na hindi sumusuko. Isang bansa patuloy na umaangat, nagpupunyagi at umuunlad. I feel like it was a very momentous event for me because I was the defending champion. And so I just felt like everybody, my rivals were training. They were trying to, get to a medal. And I was also doing the same. But I think mas nerves yung sa akin because I had already, proven my part. So my mindset was, as long as I did my best, it was enough. That sports is having its stage in the Philippine setting. So dati wala naman kaming ganito. So I'm really grateful to be a part of history and to be a part of the President's administration. So we're all very deeply grateful and thankful. Well, for me, yung piece of advice ko lang is this kind of life will expect a lot of sacrifices, no doubt. I sacrificed a lot of time with my family, events in my life that I missed. I had to say no to opportunities just to train. So, be prepared lang because it's not going to be an easy road, but it's going to be
it's going to be what you expect naman. Yes. Nagpapasalamat po ako sa una sa Panginoon. Siyempre kasi sa akin niya binigay yung gold. Nakuha natin yung gold sa team ko. Yung gold medal ko po, hindi lang po yun para sa akin sarili, hindi lang po para sa pamilya ko, para sa team ko at lalo lang para po sa bayan yun. So nakuha ko po yung gold. Very thankful po kami dahil po nakikita po nila yung sakripisyo namin. Na-appreciate po. Binigyan ng halaga yung aming sakripisyo, yung karangalan na binigay namin. So, sobrang thankful po kami na mayroon pong ganitong event dahil actually, kami mga atleta po, bihira lang po kami nagkikita-kita. Even sa mga tournament, hindi po kami nagsasama-sama. So, dahil sa mga ganitong event, nagkakaroon po kami ng pagkakataon na magkita-kita, magsama-sama, nagkakaroon po ng kamustahan, conversation. So, ayun, masaya po. So, sa mga kabataan po na nangangarap na parang araw, mag-represent din sa bansa natin. Always lang po, put God first, work hard, discipline, at syempre, always kayo makinig sa mga coaches nyo at sa magulang nyo. Siyempre, sobrang nakaka-proud. Sobrang proud ako sa team namin. Kasi hindi talaga madali yung naging ensayo namin. Tsaka yung journey namin bago namin makuha tong gold na to. Kasi yung pinakahugot talaga namin is yung last SEA Games namin sa Cambodia na wala kaming place. So parang yun yung sabi namin sa sarili namin na babawi kami for the next SEA Games. And sobrang pinaghirapan talaga namin na makuha yung gold ngayon. Kahit alam namin na mahirap talaga kalaban yung Thailand. Kasi aside na malalaki sila, well-exposed pa sila sa mga international tournaments. So yun, sobrang happy namin na nakuha namin sa kanila yung gold. And yun, sobrang saya din kasi yung na-recognize ng government natin yung lahat ng effort and sacrifices ng mga national athletes. Sa lahat ng mga aspiring athletes, ang masasabi ko lang na huwag kayong tumigil na mangarap and magtrabaho dahil walang imposible.